Ayan, mega love shoutout sa magandang araw. Isang mainit na araw po sa ating lahat. At nakikita nyo sa ating thumbnail, Jenny Oco. Yun. Diyan, may tanong, retokada ba siya? Retokada ba siya? And Jenny Oco, na-depressed daw sa dating asawa. Pero, guys, pakiclick naman po muna ng thumbs up. Ito, magandang topic ito, no? At ilan nga ba ang anak ni Jenny? 2, 3, or ilan? At ako may paririnig sa inyo na video clip. Yan po, ang lahat ng iyan patungkol sa di umano ay retokada. At patungkol sa di umano ay meron daw nagsasabing ang anak niya ay 2, 3 ay ito po binigyan na ng linaw. So meron tayo iparirinig. Yun. Sino ba ang nagsasabing siya ay retokada? Parang wala akong nababalitaan na nagsasabing si Jenny Oco ay retokada. Siguro naman kilala nyo kung sino si Jenny Oco. So ngayon, ay siya ay vlogger na, nakapublic ang kanya mga video, reaksyonan natin. Wala naman pong bawal kay YouTube na reaksyonan ang video ng iba. So, ang mga video ay nakapublic, yun di umano ay sinasabing siya ay retokada, yun na nga, sinagot na niya, binigyan linaw. O, iparinig natin. Ang tanong ko lang naman, sino po ang nagsasabing siya ay retokada? O, yun. O, mawalang galang at ikaw naman po ay nakapublic ang iyong mga video ay hindi naman bawal kay YouTube na mag-reaction sa video ng may video at wala rin naman po yan sa batas. Hanggat tayo ay walang nilalabag or wala tayong below the belt dito or mga kasiraan sa kanyang puri or pagkatao. Guys, pakiclick muna ng thumbs up. O, ito na. Sa mga nagsasabi po dyan na may 2 or Sa mga nagsasabi po dyan na 2 o 3 ang anak ni Jenny. Sino ba yon? Madam Jenny, ay nagsasabing 2 o 3 ang iyong anak. Dapat gagamit tayo ng screenshot, ano po, bilang resibo, nang sa ganon ay hindi isipin na may masabi ka. Pag ganon, magpapakita ka ng resibo kung sino din makikita doon, kung sino yung nag-comment. Para hindi naman isipin ng iba na may masabi. Ano po, dahil alam naman natin na ikaw ay ano ni Dan. So, alam mo naman siguro at hindi lingid sa iyong kaalaman na mayroong mga, sabihin natin, hindi kaisang damdamin nyo, kaisang isip nyo, sa madaling salita ay kasalungat. Ayun, no? O balikan, ulitin natin. Sa mga nagsasabi po dyan na may 2 or 3 or 4 po akong anak sa Dami. iba. Sa mga nagsasabi dyan na meron daw siya 2, 3, 4, ang dami naman nun. Sorry guys, sinisip ko na ako, sino ba nagsabi nun? Sino ba nagsabi nun? Wala ko nabalitaan. Sa iyo ko lang narinig. Pero sabi ko nga, kapag gano'n maglalabas po ng resibo, para po, alam nyo naman, yung ibang tao, sasabihin nila, ay mema, sabi, labasan natin ang resibo. Pero, kung may nagsasabi man po ng 2, 3, 4, ang iyong anak ay ang dami naman. Ano po, ay sino nga po ang nagsabi? Ma'am Jenny, bakit nyo po nasabi to? Sino po yung nagsabi nun? At nang sa ganun ay mabalatan natin. Bigwasan natin. Meron ba? Dapat ginagamitan ng resibo. Kasi alam naman natin, yung iba, mga kasalungat sa inyo, mema. Sasabing mema ka, may masabi ka. Kaya, number 1, kailangan may resibo palagi. Yun, lagi po natin tatandaan, ano? So, ikaw naman din po talaga dito ang nagsabi na, meron nagsasabi na 2, 3, 4 ang anak mo. Ikaw na mismo sa iyong bibig na mismo nang galing. Eto na lang, sa iyo na lang, ikaw na kasi mismo din ang nagsabi. Ano? Tuloy, ulit. Sa mga nagsasabi po dyan na may 2 or 3 or 4 po akong anak sa iba-iba, nagkakamali po kayo. Pasensya na po. I have 1 kid na si Fiona and yung pangalawa ko pong anak na nasa tummy ko po. So, isa pa lang ang anak mo, yung panganay mo, at pangalawa yung nasa tiyan mo. So, malinaw. Ayun. Ayon sa kanya, salita, sa mga nagsasabi daw di umano na 2, 3, 4 ang kanyang anak. So, ikinorek niya. Ang kanyang anak lang daw po ay yung panganay niya, ang babae, at pangalawa daw po itong nasa tiyan niya. So, ayan, malinaw. Ikinorek ni Jenny na pangalawa pa lang ang kanyang anak. Pero wala akong nabalitaan na meron nagsasabing ang anak mo ay 3, 4. Wala. Pero napakalaking bagay po na kapag tayo ay maglalabas ng ganito, ay gagamitan po natin ng resibo. Kasi may ibang viewers na balasubas, pilosopo. O baka po sabihin ng mema ka, mema content, mema sabi. Ito po ay paalala ko lang sa iyo dahil ang viewers po ay hindi natin kaya silang i-please or
kaya nating paniwalain agad-agad sa ating mga kwento, sa ating mga sinasabi, lalo pat ito ay sabihin natin hindi kaisang isip mo or sabihin natin kasalungat sa inyo. Ano po? So, sa bagay, sa iyo na naman nagsabi, ikaw mismo nagsabi na may nagsasabi na 2, 3, 4 ang iyong anak. So, binigyan linaw mo na ang anak mo ay isa. Pangalawa pa lang yun sa tiyan mo. Okay. So, clear na. O, ayan. Malinis na. Nilinaw na po niya. So, ito naman. Sunod tayo sa next. O, ito. I'm a single mom before, but Ayan. Pero sa ngayon, ayun na. Wait, ha? I'm a single mom before, but now hindi na po. Ngayon ay hindi na dahil may boyfriend ka. Ayun. Sino yung boyfriend mo? So, si Kalingap Dad. So, noon, single mom. Ngayon, I'm a single mom before, but now hindi na po. Hindi dahil nag-fail po ako sa Pasko ay ibig pong sabihin nun is masamang babae na po ako. bakit po nasabi mo yung salitang masamang babae? Hindi porket nag-fail ka dun sa dating karelasyon mo ay maituturing ng masamang babae. Meron po ba nagsabi sa'yo na ikaw ay masamang babae? Tanong ko lang. Meron sa mga nagko-comment, kayo ba may nabitawan na masamang babae? Teka, bakit po nabanggit nyo yun, ma'am? Tanong ko lang, wait, tuloy natin. Or may masamang pag-ugali po ako. Or meron daw siyang masamang pag-uugali. Meron ba nanguhusga? May sa mga, ano dyan, mga nababas dyan. Kayo ba nanguhusga? Sinasabihan nyo ba siya na masamang ugali? Or ano-ano pa man? Or masamang babae? Ano ba? Meron ba sa inyo? Ay, bawal yun. Oh, huwag naman ganun. O, tuloy. Nagkakamali po kayo. Okay. Bakit nagkakamali kayo? So, ibig sabihin, nagkakamali sila. So, sino yon? Sino yon? Sino kayo? Sino yon? Yun po yung napaka-importante po dito. Kung meron man po ng husga sa'yo, nagparatang sa'yo na ikaw ay masamang babae or masama ang ugali, so, dapat gagamitan po natin ng resibo. So, nagkakamali po kayo. Kayo, sino yung kayo na yun? So, dito meron ka tinuturong tao. Kayo. So, sino kayo? Kasi ganito yun eh. So, lahat yun, kalahatan yun eh. So, kung sinabi mo nagkakamali ka, so isang tao lang yun. Pag kayo, kayo. O pag kayo, lahat na. Teka muna naman, madam. Sino po ang nagsabi? Sino po yung mga nagkamaling iyon? Nagkamali kayo. So, kayo, lahat ay nagkamali. So, hindi siya masamang babae. Hindi siya masama ang pag-uugali. So, meron ba nag-comment ng ganon? Dapat din talaga importante po sa atin, lagi po tayong mayroong pangahawakang resibo. Gagamitin po natin yan sa tuwing tayo po ay magbibigay ng pahayag na sa ganun po ay hindi po gawa-gawa, na sa ganun hindi po nila sabihin na tayo ay nagkakaroon ng mga gawa-gawang kwento. Ito'y paalaala ko lang naman po. Bilang tayo ay mga vlogger ka na rin po, ang target content mo is personal vlog. So gagamitan po lagi natin ng resibo na sa ganun po ay meron po ikaw pinagbabasehan. Ano po, doon ka po babase. Yun, paalala ko lang naman po ito. Para next time, alam nyo po. No, tuloy. Dahil hindi po nag-fit ang ugali ng tatay ni Fiona. So, dito na, dahil hindi nag-fit yung ugali ng tatay ni Fiona sa ugali mo. So, ibig sabihin, hindi kayo nagkasundo. Hindi kayo nag-fit, hindi nag-match. No? O, tuloy. Sa ugali ko po. So, hindi nag-fit yung ugali ng tatay ni Fiona sa ugali mo. Kaya hindi kayo nagkasundo. So, dito, ito ay nababanggit mo dito yung dating asawa mo. O, wait, pakinggan pa natin. At ako po ay nagsuffer ng matinding trauma at depression. At ako po ay nagsuffer ng matinding trauma at depression. Ano kaya po ang mararamdaman ng tatay ni Fiona kapag ito po ay narinig? Sa nakaraan ko po. Ako po ay nagsuffer ng matinding depression. Oh, wait. Ang ugali ng tatay ni Fiona sa ugali ko po. At ako po ay nagsuffer ng matinding trauma at depression sa nakaraan ko po. Siya ay nagsuffer ng matinding trauma at depression sa nakaraan ko po. Sa nakaraan, so ang pinag-uusapan kasi dito is yung dating asawa mo or yung tatay ni Fiona. Fiona ba o Fiona? So doon, iyon ang pinag-uusapan, ang iyong nakaraan, ang tatay ni Fiona. So doon nakaranas ka o nagsuffer ka ng matinding trauma at depression. Ano kaya po ang mararamdaman ng tatay ni Fiona kapag ito ay napanood? Panahon na ikaw ay nasa kanyang poder, nasa kanyang piling, ay nakaranas ka ng trauma at depression. Pero, yun nga, sabi ko, ano kaya ang mararamdaman
ng dati mong asawa kung ito ay mapanood niya. Nablang po. Tuloy guys, tuloy. So, hindi na po importante para pag-usapan pa or ungkatin pa. Correct, madam. Hindi na importante na pag-usapan pa or ungkatin pa yung nakaraan. Kaya sana ay hindi na din po nabanggit siguro, para sa akin naman po ay opinion ko lang. Ano po? Hindi na din po sana nabanggit na ikaw ay nakaranas ng matrauma at nagkaroon ng depression. Siguro. Kasi ang pinag-uusapan po kasi dito is yung tatay ni Tiona. Wait ha, wait. Pakinggan balik. Nagkakamali po. Balikan natin ha. Oh, wait, balikan lang. Para Babae na po ako or may para malinaw. Ito correct natin. Para malinaw. Kasi ito ay nakaranas siya ng trauma depression. Bakit? Kanino? So, sa nakaraan. Sino yung nakaraan? Ang pinag-uusapan is asawa niyang dati. So, wait. Para po malinaw sa lahat. Ano po? Para malinaw kung bakit niya ito nabanggit. Bakit niya nabanggit ito? So, ito ay ang pinag-uusapan na is yung asawa niya. Kaya nga sabi ko, ano kanyang pakiramdam? ng dating asawa ko, ito yung makanood. Wait lang ha, wait. Para malinaw po ha, iulitin po natin. Wait. noon is masamang babae na po ako or may masamang pag-ugali po ako. Okay. Nagkakamali po kayo. Okay. Dahil hindi po nag-fit ang ugali ng tatay ni Fiona sa ugali ko po. So tatay ni Fiona, yung dati mong asawa. At ako po ay nag-suffer ng matinding trauma at depression sa nakaraan ko po. Sa nakaraan, sa dating asawa, sa tatay ni Fiona. Ayun na. So hindi na po importante para pag-usapan. Yes, hindi importante. Pero bakit pa? Kailangan pang banggitin yung kung ano yung dinanas mo. Kaya nga sabi ko, ano kaya po ang mararamdaman ng dati mong asawa o ng tatay ni Fiona o Tiona dito sa sinabi mong ikaw ay nakaranas ng matinding trauma at depression. So dito naman kasi, ang highlight ng iyong video is, sinagot mo lang, ano yung, nagpakilala ka na ikaw, si Jenny Oco, laki sa pamilya ng politics, o yung mga ganon, pinakilala mo kung saan ka nag-aral, pinakilala mo, nilinaw mo kung ilan yung anak mo, at nilinaw mo na ikaw ay hindi iritokada. Yun lang naman ang highlight ng topic mo, pero dapat, sabi ko nga, paano pang narinig ng dating asawa mo, na siya nakaranas ng ikaw ay nakaranas ng matinding trauma at depression. So sabi mo, hindi na dapat pag-usapan. Yes, hindi dapat pinag-usapan, pero bakit mo sinali sa usapan? No? Oh, wait. Para pag-usapan pa. Wait. So, hindi na po importante para pag-usapan pa or ungkatin pa yung nakaraan ko po. Yes! Hindi na kailangan pag-usapan yun. Hindi mo na rin sana dapat sabihin na ikaw ay nakaranas ng depression o ng trauma sa piling ng iyong nakaraan. Sino yung nakaraan mo? Karelasyon tatay ng anak mo. So doon, medyo may masagasaan ka. Kasi bakit ka nakaranas ng trauma at depression? Ano ang ginawa ng iyong yung tatay ng anak mo sa iyo? At ikaw ay nakaranas ng depression at ng matinding trauma. So hindi na dapat niyang pinag-uusapan ang nakaraan. Ito yung opinion ko lang. No, tuloy. Dahil isang respeto na lang po para sa privacy po ng tatay ni Fiona. Yun nga po, respeto sa privacy. Pero sabi mo nga, naikwento mo, nakaranas ka ng matinding trauma at depression. Tama po. Respeto sa privacy ng tatay ng anak mo. Yon. Hindi na dapat ikaw nagkikwento kasi dito may masasagasaan ka. Kasi ang tanong doon, bakit ka nakaranas ng matinding trauma at depression? Sa iyong nakaraang tatay ni Fiona. Tapos ngayon sabihin mo hindi na kailangan dapat ungkatin pa ang nakaraan, respeto sa privacy ng tatay ni ng anak mo. Ay ikaw ang nagkwento po. Ikaw na mismo naglabas na nakaranas ka ng depression at trauma. So ang dapat dito ay pagpapakilala mo sa iyong sarili, ilan ang anak mo, saan ka nag-aral, laking pamilya, laki ka sa pamilya na mahilig sa politics. So, nilinaw mo din na ikaw ay hindi rito kada. Yun lang naman yun eh. Pero hindi mo dapat respeto sa privacy ng ama ng anak mo, hindi ka na magbabanggit na ikaw ay nakaranas ng trauma at depression. Respeto ba? Sabi mo nga, ikaw na nagsabi, respeto sa privacy ng tatay ng anak mo. So, respeto nga. So, doon ka lang. Huwag kang lalagpas doon sa pagpapakilala mo sa sarili mo at paglilinaw sa di umano ay 3-4 ang iyong anak at di umano ay ikaw ay ritokada, paglilinaw lang, doon ka lang. Ipa-open nyo ko to. Tuloy. At isang respeto rin po para sa privacy po ng pamilya ng tatay ni Fiona. Yun na nga, respeto. Ay bakit nga nagkwento ka na nakaranas ka ng trauma at depression? Hindi po ako retokada. Yun! Hindi raw po siya ritokada. Ito na, meron ba nagsasabi dyan na si Madam Jenny ay ritokada?
Ito po, binigyang linaw. Tuloy. Wala pong ginawa sa mukha ko, hindi po retoke yung ilong ko. Ayan, wala daw ginawa sa mukha niya at hindi daw po retoke ang kanyang ilong. So, piniga-piga po ang kanyang ilong. Hindi po ako retokada. Wala pong ginawa sa mukha ko, hindi po retoke yung ilong ko. Kahit ganyan-ganyan ninyo po yan, as in wala. Hindi po. Ayun, kahit gayanan niyo po yan, as in wala, gusto ko din po, ako gusto kong tumangas ng ilong ko gayon. Ako sa totoo lang, sana may mag-sponsor sa akin. Patutukan yung ilong ko, baga. Oh, sponsoran niyo ko. Yun, oh, gusto ko yung baga aangat yung aking ganito. Yung aangat yung ganito ko, ganito baga, oh. Tapos lalabas po yung aking ngipin. Yan, ganyan. Ang pangit pala no, parang si parot. Kaya lang, pagka pinagtitrokod ko po ilong ko niya, lalabas ng ngipin ko dito. Oh! Sino ay mag-sponsor sa ilong ko naman, baga? Yung ilong ko kasi gusto kong paano yun. Kaya lang kasi pag isinagananan ko, nalalabas na yung ngipin ko, guys. Pangit pala, parang parot. Ito! Pero ako kumakuha ko retoke. Proud ako na ako yung magparitoke kasi afford ko magparitoke, may ganun ako. Kung ako lang kung ako lang ang retokada, proud ako. So, ang sasabihin ko lang, ay ano naman, inggit ka. Carry ko naman ang retoke. May gano'n naman ako. Yan sasabihin ko. Pero nilinaw niya po dito, piniga-piga niya yung kanyang ilong. Ang labot ng ilong ko, guys. Di ba? Ayan na. Ang anak ko nakatingin sa akin habang ako'y nagbablog. Huwag mo ako anak tingnan at ako'y nadidistract. Ayaw ko may nakikinig sa akin habang ako'y nagbablog. Ayan na, guys. Ayan na. Ang labot ng ilong ko. Pero dito matigas naman ang ilong ko. Ayan. Kaya lang, pagka ako'y nagpaparot ako, guys, lalabas yung ngipin ko. Para-parot. Ayan, gusto niyo ba yung ganyan? Pagit na. Eto na, nilinaw na, madam. Hindi daw po siya retokada. Yan. Oh. Hindi po retoke yung ilong ko. Kahit ganyan-ganyan ninyo po yan, as in wala. Hindi po retoke yung ilong ko. Sa mga nagsasabi dyan na retoke, nilinaw na po ni Madam Jenny, hindi daw po retoke ang kanyang ilong. So, ayan, malinaw na po. Ano po? Yung iba, baka kayo ay aapila pa. Ay, sabi nga po ni Madam, ay hindi daw po retoke ang kanyang ilong at pinasil-pisil na po ng gayon. Oh. Ako din, ha? Hindi po retoke ilong ko. Baka may gusto magparetoke ng ilong ko. Sponsoran niyo ako, ha? Nangangati tuloy. Nangangati. Ma'am Melody of Melbourne. Nasaan ka na ako nananawagan sa iyo, madam? Kahit isa lang pong ano dito, yung plastic bag ilalagay dito, madam. Anuhan mo ako, madam? Naparetokehin mo ang ilong ko baga, ayoko lang kasi pag ginagano na nalabas mo yung ngipin ko. Yung parang nakaangat po itong ganito, Ayan, shoutout sa lahat ng mga makadaldir dyan. Shoutout sa Team Bopili, sa mga sponsor dyan. Pwede ba pwede ba akong paparitokin nyo? Pero hindi, ayan. Paparitokin ako, pero baka guys, eto ha, baka kayo magulat po na isang araw ako po ay bungi. Yan. Papahabol ko pala. Hindi ko pa ito. Kaya hindi ako makapagpabunod guys kasi pasta yung ngipin ko, 2 beses na itong napasta. Ay, nahihirapan na ako ulit ipatanggal kasi parang kumawang yung pasta. Ayoko na magpapasta. Pagod na ako guys sa sobrang gilong-gilo. 2 beses na po itong pasta yung sa unahan ko. Ang gusto ko ipabunot ko na. Itong 2 lang namang nasa. Bali 3 po ito na ipabubunot ko. Ang tagal na kasi guys. 24 years old pa lang ako. Nakadalawang palit ito ng pasta. Ayoko na magpapasta. Pabubunot ko na ito. Baka meron dyan mag-sponsor ng ngipin ko po. Ng pustiso ba? Meron kayo dyan mga dumang pustiso. Ito paalala ko na baka mamalay kayo. Ako'y bungina. Papabunot po ako. Gusto ko na papustiso na lang. Ayan. Tuloy. Baka magulat kasi kayo, bungin na ako Sayang ngipin ko, pero okay lang. Ayoko na napasta, guys. Eto na. Pinisil-pisil ni Madam ang kanyang ilong at hindi daw po iya retoke. So, clear na, malinaw na. Tuloy. Kahit hindi po perfecto yung katawan ko, kontento na po ako kung ano binigay po sa atin ni God. Siyempre naman. Makontento tayo. Kung yung sinasabi mo, hindi ka retoke, ikaw riyan lahat totoo kung anong nandiyan sa katawan mo. Di wow. Congratulations. Kahit perfect ang ganda mo, sana all maganda. So, sa mga nagsasabi po dyan na salamat, Dok, yung mga ganyang bagay, hindi po ako retokada. Okay, malinaw. So, ayun na. Binigyan linaw na hindi siya retokada. Binigyan linaw din na isa lang ang kanyang anak pangalawa, yung nasa tiyan niya. Ano po? So, malinaw na. So, sabi ko nga sa iyo, madam, ayaw kong iisipin ng iba na ikaw ay may masabi kasi wala ka dito pinakitang resibo na merong nanghuhusga sa'yo at sinasabi retokada ka. Kung meron man nagsasabing 2, 3, 4 ang anak mo, 2, 3, 4 ang anak mo, 3, 4, 4 ang anak mo. Kung meron man po nagsasabi yan, napakalaking bagay po na tayo ay naglalabas ng resibo para hindi po tayo masabihan ng mema.
yan po ay dapat meron tayong pinagbabasihan. Ano po? At nagulat lang din po ako, sabi mo gusto mo privacy para sa iyong tatay ng anak mo at sa pamilya ng tatay ng anak mo, pero ikaw po mismo nagsabi na nakaranas ka sa asawa mo ng matinding trauma at saka ng depression. So, bakit mo nasabi yun? Ano na lang sasabihin na lang ng mga tao? Ano sasabihin ay nakaranas ka ng matinding depression? So, respeto. Yung sinasabi mo respeto, magmumula sa iyo, respetuhin mo yung asawa mo. Mga ganung bagay hindi mo na dapat sasabihin. No? Ayan. Oh, paritokin na tayo, guys. Pero ako kontento na ako sa ilong ko, guys. Pero kasi nga pangit kasi pag tayo mapaparitokin, naangat pa yung ganito, nalabas yung ngipin eh. Yan. Pero kung may ma-sponsor sa akin, wala pang ipit dyan. Ipitan ko na lang kaya ito ng ano. Ipitan ko na lang kaya ito ng ipit ng damit. Yan. Habang nagsasalita tayo na kagano na. Ipit ng damit. Yun. Nako. Pero yun na. Mawalang galang, madam. At ikaw naman po ay sabihin na natin sikat naman po sa Kalingap and kumbaga nasubaybayan ka rin ng marami. Ano po, kilala ka rin ng karamihan. So, wala naman po bawal sa batas na reaksyonan mo yung isang public video. Kasi lahat tayo mga content creator. Content creator ka din po. Ano po? Wala din sa rules ng YouTube na bawal kang gumamit ng video ng may video. So, tayo bilang vlogger, ito kasi po yun yung mga target content meron, sabi ko nga sa inyo, no, may history, may cooking, travel, reaction video. Yan, ano pa? Yun. So, personal vlog. So, ikaw personal vlog. Yan yung mga target content mo. So, yung category mo personal vlog. Ako naman reaction video. So, pwede tayo mag-reaction. Kasi content creator tayong pareho. Basta wala pong below the belt at hindi naman makakasira sa iyong pagkatao at ako naman may pinagbabasihan video mo. Opinion ko, makapagbigay man ako ng opinion ko yun, hindi makakasira sa pagkatao mo. Ano po, opinion ko lang yun. Ayun. Yan na guys, sabangan nyo ako sa akin na next video. Pakiclick naman po ng thumbs up nang sa ganun ay suwak sa panlasa po ng YouTube. Ayan, ang bilis natin magsalita. Guys, maraming salamat at wag mo kalimutan na mag-click ng thumbs up. Yan, bye-bye.